may issue dito, yung mga fans ni Heart at yung mga fans ni Pia. So parang sinasabi nila na si Andre ay isang anaconda na pwedeng ahasin, gano'n? Ang pinakamali lang talagang ginawa nitong si Mariel ay yung ipinost mo pa. Di ba? Yun talaga eh. Ito na lang po ang inyong team na talagang alam namin inihintay-hintay nyo tuwing Lunes at Huwebes ng alas 9 ng gabi. So, bago ang chikahan, bati muna ako. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dane Junardo. At syempre, ito naman ang inyong Mega Marites. Ganon, Mr. Fu. At of course, ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University! Maraming salamat po mga Marites sa mahigit 50,000 naming subscribers. Ang taray. Pero ito ang sasabihin ko. Yung di ba 50,000 subscribers? Yes. Pero yung mga views naman ng Marites University, more than 50,000, no? Yes. Ang bongga, in fairness. Thank you sa ating mga subscribers. So ibig sabihin, kahit hindi sila subscriber, nanonood sila. Pero, ang maganda niyan, manood na kayo, subscriber pa kayo. Kaya sa mga hindi pa nagsasubscribe, pindutin na ano pa ang ginagawa nyo. Just click the subscribe button. Yes. Diba? In fairness. Pero congratulations, diba? Doon sa 50Q. Congrats sa atin. Bahagi ka na doon, Mr. Fu. Ay, salamat naman. At bago ang lahat, i-welcome po natin si Mr. Fu bilang regular na kasama natin dito sa Marites University. Nagbunga yung pagpaparinig ko last episode. Nasabi ko, kunin nyo na ako. Umeffect. Thank you naman sa Scott Media, syempre, kina Yorme, kay Sir Patrick, at syempre sa buong staff ng Marites University, kay Dean, kay PhD, kay Professor Ambet. Maraming salamat. Ayan, si Nicolas, si Sean, yung mga nandito lang muna, tsaka si Gracie. Tsaka si Jetro. Yan, galing. Ang galing ko si Derek Robert, sino pa si Diego, si yung pandami na sana maalala ko. Yani. Si Yani, get well soon, Yani. Ay, naku, nagkasakit. We miss you. Dahil yata sa'yo. Pero yan nga, napakabait ng Marites University. Talagang sinusunod ang inyong mga kahilingan. Maraming salamat talaga, in fairness. At masaya naman ako talaga dito. Unang saba ko pa lang last episode ay naging masaya na kami. Kaya masaya ako sa magandang balita. Wow! At syempre masaya kami, nakasama na namin si Mr. Correct. Dahil dyan. Simulan na natin. Simulan na po natin mga chikahan. Ang San Lingon Chisels, ito, Sandara Park. Pinanindigan ng pagiging manginginom. Ano ba yan, Mr. Po? Lasinggera ba siya? Actually, hindi siya natatakot na matawag na lasinggera bilang endorser naman siya ng San Miglite. Pwede ko ba yung sabihin? Sinabi ko na. Sinabi na. So, nag-post kasi siya na kumakain siya ng Korean na pagkain tapos may hawak siya. Actually, hindi San Miglite yung hawak niya, parang Pilsen eh. So, kasi nasa Las Vegas siya, wala naman siya sa Korea, wala rin siya sa Pinas. Pero, pinakita niya na umiinom siya na magandang kapartner ng beer na yon ang pagkaing Korean. Tsaka, hello, ilang taon na ba si Sandara para questionin pa yung pagiging manginginom? I'm sure naman, siya, hindi naman siya lasinggera. At saka, hello, sure Korean yan, no? Alam mo na, Korean. Parang ginagawang water ang soju. Hindi, part na ka ng kultura talaga nila yun, no? Sabagay sa atin naman din, maraming manginginom. Pero kasi sa Korea, parang talaga nila, part of the, yung kahit tanghaling tapat, office break. Pero kaya rin nilang, soju please. Tsaka yung may paraan sila para inumin. Pagpapakita ng galang kung may edad sa'yo.
sa'yo ang kainuman So mo. kung si Dean ang kainuman mo, paano mo dapat inumin? Ay, nako, dapat luluhod kami. Grabe yung luluhod! Luluhuran! Kasi religious kami ni Oo, luluhod kami ni Dean. Tapos may kainom. Ay, iba pala. Para iba pala yun. Iba pala yung inuman to. Tapos ka magkwento ng nagro-rosaryo Oo pa. nga. Tapos may pagluhod. May pagluhod. Oo. Pero hindi. Tsaka kinakwento yan ni Nay Lolit na ang bait-bait daw ni Sandara. Yes, na-meet namin siya noon. Ay, kasama ka sa Korea na talagang pinuntahan daw kayo tapos ano tawag dito? Pinakitaan kayo ng Korean Kemerut. Oh, di ba? In fairness With naman. matching YG Entertainment merch. In fairness. Pero wala na siya sa YG ngayon. Pero lovable naman talaga si Sandara. Kahit siguro panlinis ng banyo ang endorse niya. Lovable pa rin Ay, siya. ako, I love Ako Sandara. din. Kahit hindi ko pa siya nami-meet, love ko to Sandara. Kasi alam mo, siya talaga yung para sa akin na hindi siya dugong Pinoy. Pero daig pa niya ang mga tunay na Pinoy Correct. Sa pagmamahal. sa bansang Pilipinas. In yan, fairness totoo yan. naman. Dahil dyan, pwede na tayong maging Foo Park, Rose Park, tsaka June Park. Sige. So, Okay. San Miglay or Soju? Ay, oo. Naku, hindi ako masyadong mangingin. Ay, hindi rin ako. Ay, andyan sa tabi mo. Ay, magaling. Malakas ka ba uminom? Hindi masyado. May pagtanggi. Okay, sige. Ito na naman po. Speaking of Korea, ito may balita tayo kay Alden Richards na may patreat sa fan sa Korea. Yes. Ano pala to? HD. Tuhog Korea to Korea. go. Ayan. Kanina kasi nag-post si Alden na arrival niya sa South Korea. Ang ganda ni ang ganda. Ang gwapo ni Alden dyan. Tapos parang solo. Sabi ko, ang gwapo. Ang ganda ng kuha. Ay, ano ba yun? Grabe kayo. Definitely ang gwapo ni Alden. So, ano to? Ito si Dean, Naku, Ano to, Dean? may mamuhan ako ni Dean. Ang ibig ko sabihin, ang ganda ng kuha ni Alden dyan. Ayusin mo yan, Ang interview. pogi niya. Yun. Yun ang gusto ko Ano yung sabihin. slip of the tongue or? Ayun ba? Game na Rose. Definitely gwapo si Alden. Oo, gwapo talaga. Walang duda yan. Uy, tsaka mabait yan. Ay, sure na sure. Super That's bait. beside the point. Ay, that's not besides the point. Talaga mabait. Anyway, ayun nga, nag-post siya na kararating niya ng South Korea. Tapos i-message ko, sabi ko, why ka na sa aking second home? Wow! Knows niya yun eh. Tapos sabi ko, anong meron? Work or vacation lang? Sabi niya, tita, treat po sa akin ng mga Aldenatics for post-birthday celebration. Wait, Aldenatics, ibig sabihin mga fans. Mga fans. Ang taray na Ang mga nag-treat. fans. Tapos nakita ko, yung mga ibang fans niya, nandun nauna na sa kanya. So, pinick up na lang siya sa airport. Pinick up si Alden. Yes, pinick up ng mga fans. So, okay. saan ka? At ang nakakatuwa, di ba? Imagine mo sige. Hindi, imagine mo ang mga fans ngayon, ang yayaman. Oo nga, may budget. Aminin nyo, meron nagkapa-billboard. May nagkapa-billboard sa New York, Times Square. Merong of course, given na yon, nagkapa-black screening. Correct, oo. Ano pa? Di ba, yung mga ganyang pagganap. Ngayon naman, may patreat sa South Korea talaga. In fairness naman, ganun talaga magmahal ang mga fans, di ba? Doon ba lang sa mga simpleng, di ba, yung mga merchandise na binibenta, halimbawa yung mga boy group o mga... Ayun naman sa mga Korean. sa Korea, mga di ba? K-pop or- Bumibili yung mga Pinoy ng mga merchandise nila, di ba? I should know. Kung sino pa yung gustong bumili ng Sangkaturban Lisunggi merch, I'm willing to sell it. Talaga? Yeah. So, pero ito, ibang level kasi All. abroad. Yeah. For Tapos, sale na. For sale. After all, di ba? Bakit for sale na? Sa'yo ba yun? Yeah. Kanya yun, Diyos ko. napakarami, promise. Diyos ko. And then, ayun na, You should going know back better. going back to Alden, Oo. nakakatuwa rin kasi si Alden, nakita mo din yung pagkapahalaga niya, lalo na sa mga Aldenatics. Kasi sobrang busy niyan given na sa showbiz, Correct. sa business, at saka kung ano-ano mga advocacies niya.
Pero naglaan pa rin siya ng Panahon, time ng no? ilang araw para kasi bongga nun, banding lang talaga sila sa Korea, di ba? Yan din isa sa mga sikreto ni Alden kung bakit talaga siya sinusuportahan at talagang patuloy ang pagdating ng mga blessings kasi marunong siyang tumanaw ng utang na loob tsaka magbigay halaga lalong-lalo na sa mga nagmamahal sa kanya. Totoo. 'Di ba, Alden? Ang galing ko, 'di ba? Ang galing sumegway. 'Di ba, no? Bawi naman na siguro ako dun sa sinabi ko kanina. Ang galing Ano ba sinabi mo kanina? Ang ganda ng kuha niya. Okay. Ikaw talaga. In-excite Grabe mo na kayo. nga. Sige na, push na. Okay. Next na daw. Next. Ito, Sarah G. Bibigyan pa lang yata ng award ng Billboard US. Oo, yung Women in Music. Global Force Kemerut. Ang sa pagkakaalam ko, first Filipina siyang mabibigyan niyan. Sa No? Billboard. Oo, ng Billboard. Ang Tama taray. ba yan? Congratulations. Billboard Women in Music. In fairness. Deserve naman. Deserve naman ni Sarah G yan. Tsaka hindi, ako napapansin ko kay Sarah ngayon, ano na siya yung, hindi naman ngayon lang, but yung matagal na panahon na nag-iiba na siya ng mga look niya. Tsaka nag-ano siya, nag-iiba siya pa nagpa-perform. Mag-invent. Nagre-reinvent siya ng sarili niya. Tsaka nag-iiba siya. Kasi diba, pag in-interview mo si Sarah Geronimo, pa-sweet. Yes. Diba? Pero kapag sumalang na siya sa stage, Totoo. pag nag-perform na siya, Parang sinaniba. correct, may sanib na si Sarah Geronimo. Talagang performer. Kaya deserve naman niya yung Global Force Award mula sa Billboard. Totoo naman. Kakaiba din. Kahit si Mateo, alam ko nag-attest siya kung gaano mag-prepare si Sarah kapag mayroon siyang performance. So, kumbaga disiplinado siya bilang sobra. artist. Iilan lang, I guess baka iilan lang talaga sa mga artist yung ganon ka-passionate sa kanilang sa kanilang craft na kapag performance kailangan may paghahanda, hindi lang basta salang. pucho-pucho. Hindi lang basta sabak, hindi lang basta Actually, may iba akong word na sasabihin, buti naisip ko. May Ano yan? mikropono. Hindi dapat pucho-pucho ang sasabihin. Dapat ang sasabihin ko. Masaya lang ako kasama si sister ko. Ang sasabihin ko dapat. Mr. Poo. Ikalawang episode. Hindi mo pa naman baka mag-last day ka na. Si Sir Patrick nasa labas pa naman. Naka-monitor. Pagkatapos niya akong sabihan ng magaganda. Bigla ako. Ano to? Ayun lang. Hello naman, Sarah G. Yes. Fairness. Ito nga, ibalitan naman natin. Heart Evangelista mas nag-warning sa mga nagpapanggap na agent niya si Heart and Pia. Pinag-aaway. Yes. Ano Ano yun? muna? Go. Tapos ikaw. Hindi ba nga nagsimula itong issue between Heart and Pia na kung titingnan naman natin, parang yung dalawa, wala naman silang issue. Oo, mukha naman wala. Ang may issue dito, yung mga fans ni Heart at yung mga fans ni Pia. Nagsimula ito dahil sa mga yung nawalang mga glam team ni Heart na napunta kay Pia or kinuha ni Pia o kung paano nag-apply man. kay Pia. O nag-apply kay Pia, correct. So since then, masyado nang involved. Masyado nang invested ang mga fanay, di ba? So hanggang ngayon, nagkataon naman this time, itong sina Pia at si Heart magkasabay na nasa Milan Fashion Week. Correct. Kasi, hindi alam naman natin si Heart, di ba tinarabaho naman talaga niya yan. Kaya siya nai-invite dun sa mga fashion show. At choice niya yan. Oo. Kumbaga, in a way, parang isinantabi niya muna yung acting career or yung anumang career niya dito. Yan talaga trip niya. Ngayon, etong si Pia, nai-invite na rin ngayon. Kasi yun, binibigyan ng kulay kasi nga, di ba, yung dahil sa glam team, so parang sinasabi, yung mga contacts ni Heart, napunta na rin kay Pia. Pero ako naman, si Pia kasi Miss Universe. Yes. So may title naman din siya. So talagang may posibilidad na talaga naman siya ma-invite dun sa event. Ang nangyari lang ngayon, kung kasi mapapansin mo, sabay na sabay yung post nila. Siyempre kasi sabay yung mga events. So pag nag-post si Heart nandito siya sa Fendi, post din si post din si Pia. So syempre yung mga fans nagbabangayan na sino mas maganda, sino mas nagbabangayan talaga. Correct. Binasa ko yung social media ni Heart, binasa ko yung social media ni Pia. Kakaloka. Talagang
kung mapaapekto si Pia at si Heart ha, pwede talaga din silang magdedmahan na. Magkainisan na din. Magkainisan na, oo. So tapos, may mga, parang may pinost si Heart tungkol dun sa may nagpapanggap na agent. So halimbawa, in-invite daw si Heart sa isang event, sasabihin ng agent na yan, sorry, she's not available. So sabi ni Heart, wag daw maniniwala, dapat idaan dun sa talagang agent niya doon sa... At binigay niya kung sino to. Agent niya doon. Ako? Agent, SM. Pero, hindi, ito lang ang maganda dyan. Ang maganda lang dyan, at least may mga Pinay sa ganitong klase ng mga event. Diba? So, alam nyo, tigilan nyo na yung mga ganyan. Maging proud at happy na lang proud tayo. Kasi si Pia, Miss Universe. Ito naman, alam naman nating Filipina celebrity. Filipina Universe, diba? So, okay lang yan na meron silang sarili-sariling mga pwesto sa ganyang klase ng mga events. Alam mo, Bongga, total nandiyan sila pareho. Pati hindi sila magsama, magtabi. Padali sa magpicture kayo, mag-post silang dalawa. Baka pwede sa tao lang. Diba? Ay, oo, silang dalawa magtabi. Magtapat. Pwede, Bongga yan. Sige. Tao lang, diba? Correct. Sino yan? Okay. Pero totoo ba na yung glam team niya na kay Pia na talaga? Ay, di ba nag-i-issue pa ngayon na hindi sila napaalis? May mga Dubai na. But I suppose nandun na siya kasi nakaayos na si Pia. Hindi, tsaka magkaiba sila. Kasi si Pia, beauty queen talaga ang drama. Si Heart, artista. Diba? Magkaiba talaga sila. Magkaiba itsura, magkaiba ang height. Kaya lang, yun nga, dahil sa mga contact. Tsaka iba ang style. Ang dating nga, parang ginagaya daw ni Pia si Heart, pati daw yung mga styling, yung posing, yung mga ganyan. Parang hindi naman. Actually, parang hindi naman. Parang hindi naman. Chinek ko rin eh. Pero to si Ma'am Shi, batiin muna natin, ha? Si Ma'am Shi na certified Marites. Hello, Ma'am Shi. Pagbakasyon na po ang aking Junakis. Sana pwede pumunta ng live. Wait lang. Dadala raw siya ng pizza, sabi ni Ma'am Shi. Sure. You're welcome. Eto, may tanong si Ma'am Shi. Good evening, Dean and PhD Rose. Good evening, Mr. Fu. Kapatid mo po ba si Julius Babaw? Ate ko. Charot! Charot! Hindi. Grabe ka lang. Ay, wala ako. Ate, sinabi ko. Kuya pala dapat. Ano ba? Ay, hindi po. Wala po kaming kinalaman sa isa't isa. Baka magalit po si Tintin. Bakit ka-fest na ko ba si Julius Babaw dyan sa monitor mo? Bakit nga? Bakit? Oo. Uy, pero sikat yun. Tsaka nangongolekta ng painting yon. Dapat mabigyan ako ng painting. Go. May sponsor na naman mga ads. Sino to? Bati na muna kami, ha? Ayan, Ito muna naman kay Hanilemo Mongineer. Hello, Dean Junardo, Dr. Rose, Assistant Professor Fu, Missing Prof. Ahmed. Hello to my classmates in MU. Sabi ni Honey, Lemon Ginger. Ateneo DMU, Blue Eagles yun. De La Salle U, Green Archers, FEU, Yellow Tamaraws, Marites U, Pink Parrots. Tayo? Oo. Wala bang pink parrot? Wala bang parrot sa UAAP tsaka sa NCA? Ano? NCAA? Walang parrot. Wala bang parrot? O sige. Lawin meron. Ito na. Naalala ko yung itik. Itik ba? Itik? Ay, yung last episode. Dito ko sa mga itik. Itik. Ano ba yung itik? Itik, ano yun eh? Ano ba itik? Parang duck. Parang ganon. Small duck, itik Ayaw mo mag-itik na lang tayo. Sige. Sabi ni Isaac Espinosa, hello to the three hosts of MU. Excited for tonight's class with Chisma. Ang saya-saya. Watching from Dipolog City. Hello, Isaac at sa mga taga Dipolog. Congrats sa atin dahil 50K na. At sabi niya, thank you. Ayan. By next week, feeling ko 100 na yan. Manifesting.
watching. 100K. O tapos meron ka ng silver button. Yun na. Basta road to 100K tayo. So push natin yan. Correct. Kaya yan mga kamarites. Paki-share, paki-like po at mag-subscribe po sa Marites University na YouTube channel. Nasa Facebook din po tayo. Madam, nag-welcome sa'yo. Sabi ni Faye Covarrubias. Faye Covarrubias, shout out Mr. Poo sa aking former co-host. Shout out sa amin ni JM. Love ka namin both. Happy for you. Dami nanonood dito na talaga. You. Ay, hello naman kay Faye tsaka kay JM. Uy, maganda yan tsaka pogi. Saan mo sila Dun. Okay. Doon ba? Dun. Bongga. Si Ma'am Shi. Babasahin mo si Ma'am Shi. Thank you, Ma'am Shi. Ma'am Alam mo, Shi. napakabait talaga ni Ma'am Shi. Ma'am Shi, meron siyang 99 pesos na pakulay. Love you all. Mr. Poo, nakita kita sa Bertis. Ay, oo. Di dyan ako nagpapakulay ng hair naman. Hindi naman kita meron si Mr. Poo. Oh, hindi. Ayaw ni Ayan. Hello naman sa Ma'am Shi at salamat sa pakulay. Oh, ang taray na may pakulay talaga, no? Yun Go. na. Alam mo na. Batiin ko na si Sabrina Espiritu. Good evening, Marites University. Hello, Ate Rose, Mr. Fu, and Dean June. Watching from Sydney. Taray na Sydney. Yan, nandiyan din ang pinsan ko ngayon, si RR, at saka ang kanya girlfriend na si Yumi. May nagpakulay na naman. May nagpakulay na naman. Ay, si Ayan. Carissa C. 75 pesos. Wow, thank you, Carissa C. Ang taray naman ng mga nagpapakulay. O, diba? Only in the show. Oh. Yun Ito na. na muna kay, Ah. kay Jeneline Narciso. Hello everybody. Pag nakikita ko mukha ni Miss Rose, parang si Sabrina M ang nakikita ko. Si Sabrina. Ay, oo nga, Sabrina M. Before or after? Sige na nga. Before or after the Kemerut? Wag na. Ay, diba? dyan. Ay, meron din si The Nonsense Channel. Welcome to Certified. Welcome to you, The Nonsense Channel. You are now a Certified Marites. Hello naman! Hello Thank naman you, sa iyo. thank you. Maraming salamat. Oo. Eto, kay tuloy-tuloy lang tayo Yes, mga Marites. shoot tayo. Si Michael Cinco. Pinatutsadahan mga celebrities na mahilig magpalibre ng outfits. Yun na nga. Yun na nga. Ito nga, hindi ko alam kung sino pinariringgan ni Michael Actually, Cinco. alam mo, ikaw, sino tingin mo? Meron ka namang Ay, hindi kasi, sabay-sabay naisip. to. Sabay-sabay. Yung kasabay ng hanash ni Michael Cinco, itong Milan Fashion Week, kung saan, sabay na sabay, rumarampa si Hart Pia, tsaka si si Pia. Hart, Oo. oo. So, ang sinasabi ni Michael Cinco, kasi daw, syempre, kapag mga foreign na brands o foreign designers, nagkukumahog daw na isuot. At i-flaunt. i-flaunt. Oo. Pero kapag Filipino designer daw, dapat kailangan, pasadya ang outfit at libre. Wapi. Yun ang kanyang hanash. Ako naman, may mga sinasabi nila. Kasi syempre, di ba, minsan, yung mga lumalapit talaga sa mga designers, hindi naman yung mismong artiste. Yung glam team or yung stylist. Stylist. Most So, likely, stylist. Oo, so baka yung stylist, siya yung nagsasabi na ilibre na lang or i-ex-deal na lang, ganyan. Pero, syempre, kailangan naman natin supportahan yung mga Filipino designers like Michael Cinco na hindi naman siya basta lang dito sa Pinas, international designer siya. Oo. In connection with that, nabasa ko din sa mga comment, sabi ng mga fan, meron nag-comment na fan ni Hart na hindi si Hart yung pinatutungkulan ni Michael Cinco. Oh. Kasi, nag-comment pa nga raw si Michael Cinco kay Hart doon sa post ni Hart. Parang pinure. Then, may nagsabi, so si Pia, so may nagbigay naman ng resibo, na nag-comment or nag-like din daw si MC sa post ni Pia. So baka naman hindi talaga Ako, may kutob ako hindi sila. Hindi sila. Maaaring nagkataon lang na nagkasabay. lang, oo. Kasi kung titingnan mo naman talaga, yung ipinopoint na to ni Michael Cinco, totoo naman talaga nangyayari. Kung sino pa talaga yung mga local designers natin na mas nangangailangan ng suporta financially, kumbaga, gumagastos yan Yung pa talaga yung binabarat, yung pa talaga yung libre na lang or ano na lang. Pero kapag ka nga naman mga foreign brand or foreign designers, super tapos binibili mo ng kahit na 100,000. Na-guilty tuloy ako kasi ako kapag may mga ina-attendan ako awards night, mag-host ako. Pero hindi naman ako nagpapasadya, nanghihiram lang ako. At least,
Nangihiram ako. Magtapat ka. Hoy, alam mo lang, si Francis Libiran kasi mabait yan. So, pag kailangan ko mag-host sa isang event, naghihiram ako, binabalik ko, pinapalaundry ko muna siya. Pero okay lang yun. Kasi in general naman, talaga namang normal yun na may nag-ex-deal or may nag-i-sponsor ng damit. Diba normal yan? Ever since naman nakalakaran. Siguro ang pinupunto niya lang, kung na-afford ng iba na magbayad sa mga foreign designers siguro, bigyan din naman siguro ng kahit papaano importansya yung mga local na designers. Filipino na magagaling at world class naman din. Ako agree ako doon. Oo, diba? Sige, dahil dyan. Yun lang, Ang ganda ng kulay mo ngayon. ang yang-yang mo. Dahil maganda ang kulay niya, may nagpakulay na naman sa atin. Correct. At nakulay mo yung kulay. Ayan, Si Cherry's Blossom ng 125 pesos. At si The Nansen Channel, nagpakulay pa siya. Ano yung TRY? Turkish Lyra ng 55. Sabi niya, kahit di ako mahilig sa... Sorry po, di ko na naman babasa. Sa books. Magpupunta na ako sa library kasi may bagong librarian, Mr. Pooh. Greetings from Istanbul, Turkey. Hindi pa ako nakakapunta ng Istanbul. Alam mo, isa yan sa pangarap ko. Ako din gusto ko dyan. Dahil dyan magkakaroon po ng episode sa Istanbul. Hindi, alam mo, ang bongga niya. Kasi, siya, diba? In between siya ng Asia and Europe. Tama ba? Hindi ko alam. Ako mahilak sa geography. So, para kang nasa Europe din talaga. May some part talaga. In fairness. Hindi, may mga series sa Netflix na from Istanbul. Maganda yung location. Ang bongga niya. Dahil dyan, dadalhin tayo ng Scott Media sa Istanbul. Grabe itong bago yung host, ha? Alam na. Demanding. Pero why not? Diba? Second episode pa lang. Gusto na ng out of the country. Pero who knows, diba? Malay mo naman. Walang masama. Diba? Siyempre kasama ang lahat. Siyempre kasama ang lahat. Grabe, medyo illusion portion tayo ngayon. Pero why not? Kahit mag-shoot tayo ng daily doon. Isang oras lang naman. Basta ilang tayo weeks. Dahil dyan. Dahil dyan. May bago na naman tayong ka-certified Maritet. Si Cecilia Rodriguez. Thank you so much, Cecilia Rodriguez. Paano nyo nalalaman? Ano ibig sabihin nun? Hindi, siya? Subscriber? Gano'n? Bukod sa subscriber siya, nag-additional siya ng subscribe, tama ba? To be a member of Maritet University. Ang galing naman ito, Cecilia Rodriguez. Saka yung kanina pa, yung message. So, ibig sabihin, in a way, they will pay monthly para to be a member of Marites University. Ng Marites University, may enrollment. Yes, of course. Pero may mga perks siya na for the members. Talaga, pupuntahan sila ni Sean sa bahay. Yung mga pinag-uusapan natin free na hindi massage. pinag-uusapan natin kagaya kanina na hindi tayo naka-air, nalalaman na nila. Ay, may ganon. Na-tense ako bigla. Na-shock ako. Parang dami ko siniraan kanina. Ito, sandali muna. Basahin naman natin si Diego Dequino. Ang sasaya ko ang saya-saya ni Dean Idol Sergio. Pakulay ka naman, Diego. Pagkatapos mo, magandang comment, pakulay daw ang kasunod. Meron pa ang ganda ng moon necklace ni Miss Rose. Gusto mo ba, Diego? Ay, taray. Ano ba, from Korea ba yan? Hindi naman. Diyan lang yan. Diyan lang yan, Oo nga, star tsaka moon. Diba? Taray. All In the stars. fairness. Glittering star. In fairness naman. I love moon. Wow. Talaga. Half moon. Half moon. Dahil full moon ka, di ba? Oh my goodness! Meron pa si Jenny Porcher. Portion. Nagpakulay. Euro yan. Euro. 1.19 euros. Thank you, Jenny. Thank you, Jenny. Thank you po sa inyong lahat. Okay, resume tayo ng chika. Balita mo na tayo, mga Martes. Ito, Liza Soberano, rumampa sa Screen Actors Guild Awards sa Los Angeles. Ikaw ba yan? Nasaan na si Liza? Is that you? First niya yung Ayan na. yan. Ayan na. Yun na nga. Diba? In fairness naman,
Ayan. Teka lang. Ayan. Mr. Po, iba sinabi mo kanina. Hindi. In fairness naman kay Liza, nakakarampa siya sa mga ganyan. Siyempre, mga Hollywood First yan, stars. diba? First, diba? Screen Actors Guild Awards. Ako nandyan nga si Meryl Streep, si Anne Hathaway, si Emily Blunt, ang mga paborito ko. In fairness naman, nakarampa siya dyan. Pero sana yung gown lang mas updated. Ewan ko, sorry ha. Hindi, eto, maganda si Liza. Walang duda. Walang duda naman doon. Siguro kahit nagpunta siya dyan na naka-trash bag, maganda pa rin siya. Yung suot niya, trash bag. Pero sana may, sa sarili ko lang, mas may igaganda pa yung gown sana. Totoo naman. Di ba recycled? Di ka recycled? Hindi ko alam. Well, recycled or Pero not. syempre salamat doon sa gumawa. Pero siguro Pareho tayo na parang nag-expect tayo ng mas bongga pa. Mas bongga. Kasi okay naman yung gown. Safe yung gown. Pero for an event like Screen Actors Guild Awards, mas diba? dapat mas... Actually, parang, aminin na natin, parang medyo boring yung gown. Yung gown niya dyan. Pero buti na lamang, napakaganda ng mukha. Napakaganda ni Liza. Yan naman ang okay dyan. No? Tsaka hindi siya masyado accessoria. So carry naman. Yun lang. Kasi syempre, Hollywood eh. So dapat ang datingan niya, Hollywood. Glamour na glamour. Oo. At eto na, may I add sa story na yan. Si Liza pala, kaya nandyan sa SAG Awards. Kasi Gusto lang niya. Charot lang. she was invited invited by Instagram to attend this year's Kasi nag-thank you siya sa Instagram. So Instagram ang naging daan. Kaya siya nandyan sa Screen Actors. So sabi ko, bakit Instagram? So maaaring ang Instagram ang isa sa mga sponsor. Pwede. Tsaka kasi syempre, isa si Liza sa may pinakamaraming followers sa Instagram. Pwede rin. So, bilang marami siyang followers, di ba? So, talaga maraming makakaalam tungkol sa Screen Actors Guild Awards dahil nandyan si Liza Soberano. And talaga naman daw, naramdaman ang presence ni Liza sa red carpet. In fairness naman. Hindi naman red. Charot. Yun. Congratulations naman, Liza. Problem ba sa audio natin? Basta ako, pagka ganyan, proud ako. Di ba? Proud Kahit pa. In fairness naman. Congratulations, Liza. Yung mga comments dito na yung audio. Choppy tayo kami. Lagi naman eh. Chumapi. Ano ba nangyayari? Ito. Magbalita naman tayo. Okay na daw. Okay na? Mga netizens, may banta kay Maris Racal dahil kay Andrea Brillantes. Ano ito, PhD? Sino ba may banta? Ikaw ba? Ako ba? Hindi. Ikaw ba nagbabanta? Itong si Andrea nagpost ng napaka-blurred na photo nilang dalawa ni Rico Blanco. Nasaan na yun? Hindi nakuha. Yun. Pinost ni Andrea, I think sa isang hindi ko sure kung doon din to sa River Maya na concert or reunion concert. After that. Anyway, nagpost si Andrea with nakita Rico. ko yun. Kaso sobrang blurred. Tapos, sabi ni Andrea, she's a fan of Rico Blanco pala. Yan. So, eto na. Di ba alam naman natin na si Rico ay ang jowa ni Maris Racal. Nako, ang mga comment na parang, nako, Maris, beware. Nako, Maris, baka you're next. Yung mga ganyan. So parang sinasabi nila na si Andrea ay isang anaconda na pwedeng ahasin, ganon? Yun na, parang ganon. Ito po ay base sa mga comment lang na mga nabasa ko doon sa picture na pinost ni Andrea dahil may mga pumikap na, syempre may mga gumawa na ng article. In-explain ba kung bakit blurred ang picture? Hindi na. Hindi ko na nabasa kung na-explain man. Basta, baka nagmamadali. Kasi baka nagmamadali or madilim. Yun. Pero kayo naman, baka naman itong bata o itong si Andrea ay talagang, alam mo yun, kasi si Andrea parang pansin ko sa kanya, napaka childlike. Oo, totoo. Pag may gusto,
pagka nakita yung idol or kung sino man, parang nawawala siya sa sarili na ay artista rin siya, di ba? Talagang very ako tingin sa very hindi childish, childlike. Yun. Diba? Kayo naman, baka naman humahanga lang. Give her the benefit of the doubt naman. At saka parang sobrang naman in love sa isa't isa si Rico tsaka si Maris. Parang kailangan pa ng anaconda. Hindi na kailangan. Hindi, no. Maris na asawa ni Ronnie. Charot lang. May mga boss ko dati yun. Sino? Si Maris. Ronnie Riquez. Saka si Maris. Ay, mabait yun si Maris. Mabait sila. Nagpo-post na mga nag-ano sila, yung action. Hindi ba sa nag-exercise sila? Tsaka nag-active si Maris ulit, di ba? Sa mga serye. Ngayon, parang she's back. Diba? In fairness, mas parang interesado tayo kay Maris kaysa kay Maris Racal. Dahil dyan. Eto, Dennis Padilla naiyak sa birthday message ng anak na si Julia Barreto. PhD, gusto makasama sakali ikakasal na si Julia. Ito po nangyari po ito nung birthday po, 62nd birthday ni Dennis Padilla 62nd? Dennis, in fairness, young looking. Dual citizen na siya. Para mga after almost 3 years, ngayon lang uli na nagparamdam sa kanyang sino tatay. unang nagparamdam? Si Julia. Ang kwento, sige din. Ikaw na lang muna. Hindi, ang kwento dyan, si Dennis, parang gabi na nung birthday niya. So wala na, hindi na siguro siya nag-expect kasi unang-una, 3 years na nga na walang paramdam, wala silang communication. Di ba nga si Dennis palagi nagpo-post, parang, kumbaga parang nang hihingi ng atensyon sa kanya mga anak. So, nagulat pa si Dennis nung nakatanggap ng text message mula kay Julia. Kaya niya nalaman na si Julia yon kasi meron siyang number ni Julia. So, akala daw niya, wala na yung number na yon. So, siyempre, kapag nag-text ka, lalabas, di ba? So, parang gulat siya. Tapos, pero sobrang natuwa na siya. So, nag-reply siya. Di ko alam kung anong naging reply niya. Siguro, nag-thank you. Tinanong niya siguro, ito pa rin pala yung number mo. Ganon. So, nung nag-thank you si Dennis, si Julia naman, nag-heart emoji na lang. Kaya sabi ko, kumbaga, end of chat. Aminin mo. End of chat. Kaya, buti nga, tama na, no? Buti nga heart, hindi lol. Hindi piya, no? Kaya approve lang na sign, Pero at least, si Dennis, hoping siya na sana maging simula na to. Sa text lang ito, hindi pa sila nagkikita ng personal. Hindi pa sila nagkikita. Nag-hope siya na simula na to. Sabi niya, siguro naman daw, alam din ng mga ibang anak niya, like si Leon, si Claudia, na nag-text si Julia sa kanya. So, nandun yung hope niya na one day ay makita niya uli yung mga anak, mayakap, makausap, ganyan. So, syempre, tinanong na rin, kung sakaling ikakasal na si Julia at si Gerald. Definitely, gusto daw niya maging bahagi doon at nandun siya. Ngayon, sana naman, no? Kasi tatay siya. Sana nga. Siyempre, di mo din masabi considering their relationship. Pero kung sakali man daw na hindi siya maghahatid, o kaya basta gusto daw niya nandun pa rin siya. Tsaka sa March, birthday ni Julia, nabanggit na lang. Parang gusto rin niya magpunta sa birthday. Makasama sila. Sa lunch or dinner, kasama yung mga iba niya. O di imbitahan niya kung sakali. Pero tinanong ko nga si March ang si Julia may birthday. Oo nga, hindi. Imbitahan man ni Julia. No, kung may party man si Julia at sakali lang na hindi siya imbitahan, hayaan na. Pero siya, ito lang ang sa akin. On his end, pwede naman niyang mag-insinuate na, anak, birthday mo, I want to treat you for a dinner, kayong magkakapatid, di ba? Correct. Pwede naman. Kung gusto naman ni Dennis, dito na lang sa Marites University sila magkita-kita. Ay, napakasaya. Alam niyo po ba, napakaganda ng mga studio ng Scott Media, napakalaki, pwede po kayo dito magkita-kita. Pwede sila mag-isa tao lang. Napakabongga niya. Bongga yun. Napakabongga nun. Diba? Dalawa na mga suggestions. Ang dami ng suggestions. Sana
mag-materialize to Ito mga suggestion na to Tsaka yung reunion na nandito. Correct. Bongga naman. Dahil Dahil dyan, meron tayong 810 na live viewers. konti na lang, ang cute na ulit. Okay mga kamarites, ang ating po next chika ay brought to you by Amigo Segurado! Mahalaga na nararamdaman ang inyong aruga kaya kahit saang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng Panlasang Pinoy. Kaya kamarites, gamitin po ninyo ang promo code na PhilChica sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha nyo ang discount na sa ating Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Yan na. Bago tayo magtuloy na Amigo, sige, batiin bago. lang natin si Jopay Mando na nagpakulay ng 480 yen. Hello, Oy, Jopay! bongga! So most likely nasa Japan si Jopay. Correct. Naku, my favorite place. Yun na. Naku, yung paborito ko yung Japan. Totoo naman. Japan. Napakababait ng mga... At napakababait ng Mabait ng mga tao. Yes, Dahil dyan magkakaroon din po ng Marites University live sa Japan. Ang dami na! May Turkey na, may Japan, may South Korea. Siguro ganito na. Meron ng bagong segment ang Marites U. Marites University goes to... Correct. Nako, i-visualize na natin yan para matupad. Manifesting. Ito mga kamarites ang mainit na pinag-uusapan. Yan po si Mariel Padilla Ay, at Robin Padilla. At si Mariel Padilla at Robin Padilla po nag-sorry na sa viral glutadrip sa Senate ni Mariel. Ito po yun. Yan. Talagang daming yumanig sa ginawang yan ni Ni Mariel. na pati si Senator Nancy Binay ba yun? Yes, Siyang nag-react talaga. Eto, teka. Yes. Mauna lang ako. Napanood ko yung live ni Mariel. Kasi di ba online seller siya. Nag-online seller. So, syempre, bago siya magbenta ng kanyang mga bags, so ikinalaro naman niya ang mga bagay-bagay. Ito ang kanyang explanasyon. Okay. Una, hindi daw ito glutadrip. Ay, ano raw yan? Vitamin C daw. So, ito nga kanyang ginagawa ay linggo-linggo raw nilang ginagawa at kadalasan daw ay sa bahay ginagawa. Pero dahil nagpunta siya ng Senado dahil yan daw yung panahon ng parang Eddie Garcia bill. Kaya para suportahan ng kanyang mister na isa ata sa may akda ng Eddie Garcia bill. 9 p.m. na daw, nandun pa sila. So, doon na lang daw niya pinapunta etong magkekeme ng vitamin C sa opisina ng kanyang mister. Ang sabi niya, nawala sa isip niya, ang iniisip lang niya is opisina naman ito ng kanyang mister. Kaya doon niya pinapunta dahil gabi na. So, pero dahil nga daw sa may mga nag-react at may mga na-offend, kaya niya dinelete na lamang yung post. Pero syempre, alam mo naman ang mga netizens, mabilis pa sa alas 4, madaling-madali yung makukuha at screenshot agad-agad. So, yun naman ang kanyang explanation. Yun na. Anong sabi ni Senator? Ay, kanina lang yun ang balitang aming ng sorry sa Sergeant of Arms, sa health doon sa kay Senator Nancy Binay. Wala naman daw siyang masamang intensyon sa ginawa ng asawa. Ako naman na-appreciate ko yung kay Senator Robin na napakadali sa kanyang humingi ng sorry. Kasi yung iba dyan makikipagmatigasan pa di ba? Ayun. Yung kay Mariel naman, gusto ko din siyang unawain. Doon sa, parang gusto ko din namang tanggapin in a way, yung paliwanag niya na 9 o'clock na, nandun pa ako, maaaring yung kausap niyang mag-i-inject ng vitamin, so vitamin whatever. C daw. Talagang past the time na. Ang pinakamali lang talagang ginawa nitong si Mariel ay yung ipinost mo pa. Di ba? Yun talaga Although, syempre, Senate yun natatandaan nyo yung one time na may nag-TikTok
TikTok ba to? Remember? Kay Aiko ba to? Tama ba ako? Sa ano ata yun sa session naman sa ng session mga sa Quezon City. Di ba ang dami ding nag-react doon. So, syempre kasi tinitingnan kasi talaga natin. No, totoo naman, itong mga ganitong lugar, ginagamit talaga siya para sa mga seryosong bagay, usapin. Kahit sabihin mo pang opisina yan ni Senator Robin, government official kasi siya. Correct. Pero yung explanation nga niya na wala sa isip niya kasi ang nasa isip niya, opisina naman ng asawa ko. So, kanya ba yun? Actually, medyo nakakaano rin yun kasi parang ang dating. Para bang, ano to? Private Robin lang to? yun. Parang ganun yung sabi niya doon sa niya, vlog. Pero syempre, siguro, na lang, mag-ingat na lang sa susunod. Kasi wala na tayong magagawa. Nangyari na, na-post na niya. So, magiging siguro wake-up call para kay Mariel na this time, hindi na lang siya basta asawa ng action star. Correct. Siya ay asawa ng senador ng Pilipinas. Totoo. At hindi lang kay Mariel, pati sa ibang mga pamilya ng mga politician. Correct. Nakalimutan ni Mariel na yung opisina ng asawa ko ay sa Senado. Sa Senado. Pero mas maloka tayo kung ginawa ni Mariel doon sa session hall. Ay, grabe na ito. Doon sa may pwesto ni Senate President Mig Zubiri. Di mas maloka tayo Mas doon. maloka tayo kung nagmamanicure pedicure. Ay, grabe na to. May foods pang nagaganap. Dahil dyan. Dahil dyan. Nabalay mo natin doon sa Ned Bautista, happy to be in Marites University Live, watching from Vienna, Austria. Shoutout sa family ko in Marikina. Ayan. At another pakulay mula kay Russell Randall. $5 US dollar. hello. I'm liking Mr. Pooh as a part of you all show. Ay, maraming salamat naman sa iyo, Roswell Randall. Ay, Roswell pala. Ano sabi ko, Russell? Sorry. Sorry ba? Roswell, diba? Roswell Randall. Malabo talaga yung mata ko. Correct. Pag Actually, lahat kami malabo ang Hindi, mata. ako pag near Hindi lahat tayo nakasalamin. Kasi, pag nakasalamin, pag malayo doon. So, pag ganito, oo nga, ako din. Nagkakaedad na rin ako. Gumagano na rin ako. Ito ko na ganito ako Ito na, Jasmine Williams, Madam PhD, blooming as always. Ay, thank you. Love the hair. So happy for the library, Mr. Pooh. Dean, always kicking. Hello from Orlando, Florida. Thank you po. Hello. At saka thank you syempre sa aming in-house makeup artist na si Don Parilla. Don the car. Charot na. Yan. Luma. Sabi ka. Sabi ni Lulu Luna. Yes, sige, Tama naman, maganda. di ba? Lulu Luna. Positive ang dating ng showbiz vlog nyo. Impressive kasi maiba naman ang naririnig sa update ng mga showbiz personalities. Carry on the good work. Salamat, thank you po. Lulu. Ayan. May naalala ko pag nakakarinig ko ng Lulu. Wala lang. Ito na lang from Rowena Laplana. Hi, watching from Athens, Greece. Taray ng Athens, Greece. Hello. May connection sa ating amigo sigurado. Sabi ni Debbie, kung walang nag-react sa ginawa niya, baka next sa Senate na rin mag-online selling si Mariel. Nakakaloka yun. Dali niya yung mga imported na bags doon, yung mga luxury bags. Tapos maraming bibili ang mga senador. in fairness. Sundan natin yung comment ni Nina Yore. Ba't kailangan pa kasi magka-picture pa lalahanin ni Miss Mariel na senador na asawa niya? So dapat maging maingat. Mag-iingat na yun. Mula ngayon ako, maka-triple ingat na yan. Mag-iingat nga. Di ba si Senator nga last time hindi rin nakapag-ingat sa isang vlog ni Mariel? Tama! Si Senator! Ay, oo. Yes! Sa minsan talaga sa buhay natin, tayo ay nagkakamali. Di ba? Di ba meron hello? May Kasi nagin. nga, Diyos party ko. na ng buhay, ang pagbibideo, ang pagbablog. You should learn your lesson. Ilang beses ko ifinirelease. Di ba? Para masigurado ko. So, na-sure mo naman. Na-sure ko naman. Oo. Kaya nga gusto ko pumunta sa Senate after kong mapanood yun. Mag-vlog ka rin doon. Hindi kaya alam mo, mahirap na rin talaga ngayon kasi minsan. Pero ang sabi nila, totoo ba? Na ano? Alam mo na. Ano ba? Totoo ba? Hindi ko masyadong mukha naman. Na ano? Ano ba yun? Ano ba pinag-uusapan nyo?
Ay, talaga? Di naman, pwede na. Oy, sabi nila eh. Malay ko ba? Grabe, oo, Malay pero- ko ba, oh? Grabe yung mga bulungan. Parang walang mic, Parang nagbubulong. pero nagbubulungan na gano'n. Ba? Hindi. Takpan nyo na lang ng cue Oy, cards. sa mga members natin, iparinig natin. Oo, pwede naman Ano? daw. Ayun na. Kaya na si Okay. Marietta Green watching from Minnesota, USA. Sabi ni Sofia De Castro, good vibes po kayo, Mr. Poo. Sana lagi ka dyan. Simula po ngayon, lagi na siyang nandito. Oh. Salamat! Saka last day niya ko ngayon. Dahil ang dami kong request. Second and last day. Kaka-request po Ang niya. dami kong request. Puro mga out of the country. Oy, may nagtatanong. Sabi ni Jovi Caba, kailan po ang guesting ni Mikey at Kelvin dyan? Kailan ba tao lang girls? Kailan na? Ay, abangan nyo po. Abangan nyo. Pero, abangan. Yan. Abangan. Ayan na, abangan lang. Abang-abang lang ang Shoutout drama. kay Oscar. Kaya napakahalaga po na kayo ay nakasubscribe. Kasi kapag nakasubscribe kayo sa Marites University, malalaman nyo yung mga notification kung ano yung mga umi-ere na. Correct. In fairness. At abangan nyo din po yung guesting ni Marlo Mortel. Di ba ngayong linggo? Yung umawit-awit si Marlo Mortel. At, may mga chikahan tayo. Out na ba yung single niya? Out na ang kanyang single. Okay. Bakit ka tumatawad? Nako, Din! eto, may pakulay yun naman. Ay, dead mo si Russo. Si Corazon. Dire-diretso. Because she's a friend. Tinatanong ko lang naman kung out yung single. Out na ang single. Si Corazon Macaso ay nagpakulay sa atin ng 800 yen. Thank you so much, Corazon. Tara yung 800 yen. Ang dami mo na mabibili dyan. Thank you, Corazon Macaso. Alam mo, sana lahat kayo one day ma-meet namin kayo talaga. Kaya kailangan talaga natin silang puntahan. Yeah, Kailangan tayong pumunta sa kanila live sa Japan. Ang taray ng 800 yen, ang dami naman mabibili niyan sa Daiso. Sabi ni Corazon Macaso, stay ka na dyan, Mr. Fu. Oo nga, andito na nga ako. Maraming salamat sa inyo. Kahit ang dami kong request na out of the country. Sabi ni Jose Gamban, basahin ko ba to? Dakota Harrison or Duty Free? Sino Ay. ako? No! Sino? Alam mo, Duty ano ba Duty yan? Free or Dakota Harrison? Naku, nagsarado na yung Dakota pala yung nagsarado. Ano yung nagsarado? Nakakaloka itong ating mga yan. Yung Harrison Plaza, di ba sarado na? ang ating mga member. Ang sabi ni... Dapat magkaroon tayo ng ganyang episode. Ay, ang Yung, sabi ni... sino ang Dakota, sino ang Duty Free? Duty Free. Oo. Sabi ni The Nansen Channel, Duty Free daw yung sumili, PhD Rose. Duty Free ang sumilip? Sabi ni Nonsense Channel. Baka tulog. Kayo naman, bigyan nyo naman ng chance matulog. Baka naman pag gumising, Dakota na. Yun na. Oh. Ina-explain ko talaga. Yun na. From Veronica Aliado, watching from Montreal, Quebec. Oy, sa Quebec. Ang taray. Ito, Oscar Roquero from Sampalo. Kaya mga kababayan natin yan. Etong si Diego, Dequino. Wala mang pakulay. Ayun na. Correct. Gusto ko na magpaampon sa mga kamarites. Ay. Ayaw namin. Di po kami nag-aampon. Klaro. Anyway, ngayon, mapapanood ninyo sa aming channel ang napaka-interesting at talagang medyo heartwarming na tao lang ni na Christine Reyes at Yeah. Oy, ang dami ng views. Ang dami. Congratulations. please keep on watching. In a way, may matututunan din kayo sa sisterette na to. Oo. In fairness naman sa concept ng tao lang. Oo. Yeah. Cool, napaka-cool ng outfit ni Dean watching from Toronto. Diba? Sabi ni Jemari Ang lakas De Barros. makabagets. Yun na. Okay, let's Ano na? let's wrap up first. The Amigo Sigurado. Mga kamarites, yan po ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Tuloy-tuloy lang po tayo mga kamarites. Ito ang latest kay Dominic Roque. Ano ang latest? Chill na chill lang siya habang nasa motorbike challenge kasama si Jack Roberto. Ay, fairness, ang pupogi. Siyempre na-interview siya, tinanong siya, yung tungkol, kumusta ka na ngayon?
I'm good. I'm actually good. Sabi ni Dom. Yun lang. Teka lang, bakit ang lakas ng mga chika na nagkabalikan na raw si Dom tsaka si Bea? How true? Ikaw tingin mo magkakabalikan? Ay, ang tagal. Parang hindi. Hindi na. Pero ang lakas ng, di ba, sa mga GC natin, aminin nyo. Nagkabalikan na daw. May sinasabi nga na hindi pa nagkabalikan. Parang nagpo-pursue daw talaga si Dominic. Tapos parang si Bea daw ay siguro lumalayo pa, ganon? Hindi ko masabing lumalayo. Parang siguro ine-entertain. Ine-entertain naman niya. Pero ang sabi, kesyo daw, may mga forces na nagsasabing wag na. Babalikan pa ba? Wag na or something. May mga nagsasabi kay girl. Na wag na. Oo. Yun ay mga chika-chika lang kasi hindi naman natin diretso nakakausap si Bea or si Dominic. Pero kasi di ba parang kahapon ata sa mga GC nagkabalikan na daw. Yun nga. May mga lumabas na, pero wala pa naman pruweba kung nagkabalikan na. May kumakanta pa ng langit ka lupa. Grabe. Bagong-bago din yan. Pero alam mo, Fake Coneta, is that you? Pero sa tingin nyo ba, possible pa nga na magkabalikan? Ako hindi na siguro. Ako din Alam mo yung mahirap kasi... Hindi kasi ako close dun sa dalawa. Hindi rin ako close. Pero feeling nyo, why na? Diba? Pero tingin ko nga din, kasi pagka ganyan, minsan in-out na nila na ganyan. Not unless Jeneline and Dennis to Pero yun naman medyo matagal. It took time. Oo, bago sila nagkabalikan. Baka feeling ko silang dalawa na lang kaya. Ayaw ni Barbie. Ayaw ni Barbie. Sa akin, you cannot cry over spilled milk. Spilled milk na ba? Spilled milk It's really spilled na? Talaga. Diba langit ka? Fake Coneta, is that you? Talaga. Alam mo, baka naging impulsive din sila sa Alam mo yung nainiisip ko tuloy kung halimbawa na meron pa pala, baka naging impulsive din sila sa... Naging desisyon nila na maghiwalay. Hindi lang yon na maging open na kung ano yung nangyari sa relasyon nila. Hindi, tsaka, ang napansin din ata ng mga netizens, hindi ko lang alam ngayon kung hindi pa rin nila inaalis yung mga post nila together. Kasi di ba kadalasan yan ng drama ng mga magjowang naghihiwalay, bigla na lang nabubura yung mga post nila together. Pero ngayon daw, hindi pa daw. Do they still follow each other ba? Ay, nako, i-double check. Tingnan natin. Malamang. Di ba si Carmina nga, fina-follow daw si Bibi Gandang Hari? Talaga ba? Sabi, sa isang mitsumikan niya sa Twitter. Hindi ko lang alam kung ano. Hoy, konti na lang, mag-1,000 na tayo. Viewers, They 940. still following each other. See? As di ba, yung mga post nila, yung together, yung mga trips nila abroad. Hindi naman sila nagdi-delete. Di ba? So, ibig sabihin, baka may chance communication pa pag ganito. Tsaka hindi, kasi di ba pag in-unfollow mo na, ibig sabihin, ayaw mo na siya makita sa buhay mo. Yeah, they are still... wait lang. They still following. Pina-follow pa nila isa't isa. O baka naman may chance. Baka nga talaga nagkabalikan na. Ayaw mo ba din? Pero kung sakali na, di masaya. Ibig sabihin... grabe siya. Pero kung nagkataon na nagkabalikan, di masaya. Ibig sabihin, nanalo ang pag-ibig. Diba? Ikaw ba, Rose? Sino mas bet mo? Si Jack o si Dom? Si Mark Prin. Hindi, wala mo. Siyempre si Mark Prin. Si Mark Diyos Prin. na yun Diyos mo na yun. Siya ang ultimate romantic, grabe si Mark Prin talaga. Man. In fairness naman, pogi talaga si Mark Prin. Hindi lang siya dahil gwapo. Ako, Dom ako. Kayo, sino bet nyo? Nicola, ikaw sino bet mo? Jack o Dom? Wala. Ayaw niya. Suplada. Nabasa... Sino David? Sino David and Goliath? Sino David? Likaw ko. Talaga. Si Dean ang tanongin mo. Dean. Ang ganun tayo next na. Dean ang tanong si Jack. Dom o Jack? Ayaw. Ayoko ng matuod. Bakit? Na-try mo na ba? The rest for $99. Ito. Hello, watching from Scranton, Pennsylvania. Bati naman po mga doggies ko, Bailey and Piper. Sana po for good na si Mr. Pu para bongga ang chikahan. Salamat naman, Jasper. Last na punto kasi ang dami-dami na request.
Hello. Pero tuod daw si Jack tsaka si Dom. Hindi, si Dom hindi. Si Jack hindi tuod yun. Ay, ito. In fairness. Ako, naka-gym ko kasi to si Dom eh. Pogi yan, in fairness. Si Jack. Nakita ko na rin si Jack nung sa GMA ako dati. Speechless ako. Wala na ako comment. Oo nga. Mark Prin lang ang gusto niya. Hindi, love ko naman si Jack. Pero mabait mga Ito mabait kasi itong madalas ko naman nakakausap ito mabait kasi to si Jack eh. Oo, mabait. Mabait yan sa chika. Anyway, dahil dyan. Dahil dyan, may pakulay si Tasha. 699 Canadian dollar. Taray. Thank you, Tasha. Thank you. Tuloy muna tayo bago tayo mag-ano. Go. Ito, mga maingay na may mga bulong-bulungan dito sa balita ni PhD. Sam Milby at Catriona Gray, hiwalay na nga ba? PhD? Ayan, nakakalungkot kung totoo to, nahiwalay na. Teka lang, pero di ba nung nilabas ng hiwalay na, biglang naglabas ng photo si Isabel Oli. Na magkakasama sila. Si Isabel Oli kasi, of course, we all know the wife of John Pratt. Si John Pratt at saka si Sam Milby talagang BFF. Close sila. Ever since talaga, iba yung closeness nila. So, I would like to believe na whatever it is na nangyayari sa dalawa, talaga namang may know-how si Isabel at yung si John. Hindi kaya dahil nabalita kaya nila pinost yun. Pero kasi, wait, ang unang lumabas na issue ay yung wala yung engagement ring ni Catriona ba? Kasi sa mga post na pinopost niya sa IG, wala. Tinitingnan nila yung daliri, wala na daw yung engagement. Yun ang unang lumabas, diba? Tapos wala namang confirmation. Yes. Tapos biglang naglabas na hiwalay na raw talaga. Tapos here comes the photo na magkakasama sila. Ang sabi, hiwalay na raw, pero friends, ganon? Friends pa rin. Okay pa rin. Pero kasi engaged na sila eh. Kaya nga. So another case of Bea and Dominic. Wag naman sana, no? Fair, bagay pa naman sila. Totoo. At saka ang alam ko, they are really planning na preparing na for the wedding. Baka naman lang. Tapos, nabasa ko rin pala, may mga fans na nagsasabing, dinidare si Catriona to please speak. Kasi daw, si Sam ang parang nababash. Dahil sinasabi na parang si Sam ay hindi pa ready na magpakasal or something like that. Pero aminin nyo naman sa showbiz kasi kapag ganyan na pinag-uusapan, minsan talaga hindi sila kagad nagsasalita para mas sumaba yung usapan. Ayun na nga. Diba? Mas sumaba yung usapan. Hindi lahat ng taga-showbiz ay ganon. Pero maraming ganyang kalakaran na halimbawa na balitang hiwalay, muna speak. Tapos, ang ending hindi naman pala hiwalay. Ano ba ito? Parang enjoying the 5 minutes fame ganon na muna. Ikaw yung topic, nagde-trending. Hindi muna. Tapos, nila yan, isi-synchronize nila ang statement, kung anong oras, kung anong petsa, ganyan. So, abangan na lang natin kung hanggang kailan. Dalawa lang yan. Kapag synchronize nila, sasabihin nila we're no longer together or we're still together. Correct. Yan ang abangan natin. Pero ako wish ko sana sila na nga. In fairness naman. Totoo lang. Baka naman sila, kasi parang ang weird naman nag-post ng photo. Although hindi naman sila sweet do sa photo kasi group picture yon. Although magkasama sila sa isang photo. Kasi ngayon parang ayoko na mag-predict na sabihin na hindi sila pa rin or what. Kasi nga parang pag may nababalitang ganyan, di ko alam kung natutuloy na lang ba or what, no? Ayun na, bilisan na daw natin. Yael Yuson, nag-propose muli kay Karil. Yeah, naganap yan sa It's Showtime kanina. This coming March ay ika-10th anniversary na pala ni Yael at Karil bilang husband and wife as a married couple. So si Yael, nung daw palang nag-propose siya before, hindi niya yan naranasan. Hindi naranasan ni Karil na siya ay luhuran ni Yael. Hindi naranasan luhuran. Buti pa tayo. Bakit buti pa tayo? Because we're prayerful individuals. Yes. That's why we kneel down. Anyway. So yun nga. Ang ganda ng kamay ni Yael Ang daming tawag may cutie. Yun na. So may nail polish. Diba? So yun lang. Pero ako, congratulations Karil and Yael. Nakakatuwa kasi sa
again, sa gitna ng mga hiwalayan, sa gitna na sinasabing ang mga showbiz couple ay hindi nagtatagal at nauwi sa hiwalayan, heto sila, wishing pa na magkaroon ng renewal of vow. Tsaka nauuso na rin yung mga renewal of vows, 'di ba si Heart Evangelista, tsaka si Senator Cheese, 'di ba na may renewal of vows. O baka yan naman na maging trend ngayon, mga renewal ng vows, hindi na puro hiwalay. Why not? Sino pa ba ang medyo matagal na pwede mag-renew ng vows? Si Vilma tsaka si Ral. Si Ding Dong at si Marian, may Yan nagsasabi din, na kasi by next year ay ika-10th na rin nila. Sabay-sabay sila. Yan na lang pausuin natin. Next year pa si Yan at si Ding Dong. Si Yael at saka si Karil. This year. Tapos, ang maganda, tingnan nyo, si Yael at si Karil, titingnan nyo, wala silang anak pa. Diba? For 10 years. Hindi pa sila nabibiyayaan. Hindi pa sila nabibiyayaan ng baby. Pero, tingnan nyo naman, hindi ito dahilan para ma-break yung marriage. Correct, oo. Nasa dalawang individual talaga yan. That's At true. nasa showbiz sila pareho, That's nasa true. limelight sila pareho, pero eto, di ba, renewal of vows ang pinag-uusapan. Correct. Dahil dyan. Dahil Uy, maraming dyan. salamat. 1,000 live viewers po tayo. Andaray. Alam mo na. Ang saya-saya talaga dito. Tama talaga yung desisyon ko ito. Yun na. You made the right decision. Yeah, ang dami nakakapanood sa akin. Pati yung stalker mo, napapanood ka. Ay, ako wag mo nang banggitin nyo. Baka bigla na mag-appear sa baba. Oo nga. Baka sinulat ni Rose yun. Ako, Teka muna, hindi mo ba nararamdaman? Ano mamaya na? Hindi mo ba napipil ang presensya mo dito? Naku, ewan ko ba? Baka dito na magpunta. Dahil dyan. Naku, Dahil ano ba? Maluwag pa naman yung guardia Tapos civil ito sa si- baba. Ito, si Portia. Portia. Ilaga. Hindi. Portia. Si Dialogo. Portia Ilagan, ha? Dialogo, di ba? $10 ba ito? Yes. Tara. From Thank you, Michigan Portia. siya. Thank you, Portia. Thank From you. Michigan niya. Okay. Eto pa si ayun na naman si Diego. Apat na hindi, ito na 1,000 live viewers sa Diego, alam namin. Salamat. Thank you very much sa 1,000 live viewers. Ayan. 31 Sofia De Castro, hello. Ayun na. Sabi ni Joanna, sana hindi walay si Sam Milby at Catriona Gray. Sana nga po. Correct. Talaga. Yes. Ang gandang bride ni ni Catriona. Totoo. Aminin mo yan. Ano kayang paandar kapag natuloy ang kasal? Alam mo, isa siya sa talagang paborito kong Miss You. Yung Miss Universe, in fairness naman. Tsaka inangkin niya talaga yon noong mga panahon na yon. Siya na talaga. Naku, may request si Nicola Clemente. Ano? Sir June, isa nga kicking. We're 1,000! Mga Martes, we're live and kicking. Kiking! Ang daming kiking! I think nabati ko na kanina at napasalamatan si Corazon Macaso ng 800 yan. Yan na, ang dami namin mabibili niya sa Daiso. Thank you po. Ayun na. Kasi 800 yen. Grabe, parang naman sa parang... Ano? Hoy, mura lang ang Daiso sa Japan. Correct. Diba? Dito 100 pesos, doon Alam mo 50 yung pesos Don lang. Quixote ba yun? Oo, Donkey. Oo. Miss ko na. 24 hours. Totoo? Nako, mukhang mapupunta tayo sa Japan. Dadalhin tayo ni Sir Peter. Peter. Peter na ngayon. Peter na siya ngayon kasi Patrick siya kanina. Ay, dating natin si Aya EY. Hi po from Tokyo, Japan. Tingnan mo na Japan. Nako. Super love Marites Uni. Pa-shout out naman sa hubby ko. Yang. Hello, Yang. Ang cute naman ng name Ayan niya. na. Tawagin na natin si Sir Patrick. Watching also beside me. Love your show. Keep it up. So fun. Thank you so much. Okay. Actually, watching from Belgium. Petition for Mr. Who? Yata, hindi ko alam. Walang Petition? Mr. lang. Yun Next na. po, ito na. Ito. Vilma at Claudine, dinumog ng students, teachers, and staff ng St. Paul QC sa screening ng anak as part of CCP Icons Project. Nakita ko yung pinost mo, nandiyan ka. Oo. In Close fairness. kami natin, Bid. Oo nga, I know. Close ka ba? Hindi ko nga alam. Ay, pero alam mo
mo ba, si Ate V ang unang show, reporter ako nito, pero siya, nag-showbiz reporter ako, siya ang unang artista na tatandaan ko, in-interview ko sa float parade ng MMFF. Okay. Tapos na-late ako kasi, Grabe ka hindi naman, na-late ako Ate V. kasi, kailangan ko sumampa doon sa bawat float. Siyempre. So, inuuna ko yung dulo. Tapos, eto na, pag akyat ko sa Paalis float na. niya, paalis na. Tapos nagbabaan na yung mga nag-interview. TV ako nito, TV. Tapos di si Ate V umupo na. Hindi pa ako, one niya ako knows kung sino active. Tsaka bago lang ako nito. Tapos lumapit talaga, kasloob talaga ako kay Ate V sa Miss Vilma. Ayun talaga, Miss Vilma. Pwede po pa kayo ma-interview? Kahit gumaalog yung float, tumayo siya. Tapos nagpa-interview diba? siya sa akin na, pwede naman niya ako sabihan na bukas na or Alam mo, mamaya na lang. napaka-pro talaga ni Ayan. Ate B. Ano? In fairness, hindi siya Ayan, namimili. Ayan, nung... Kung may ginawa nga ako dyan nun. Ano? Ano ginawa mo? Hindi. Kasi yung event na yan, in all fairness naman, para sa mga estudyante ng St. Paul at iba pa yatang ibang school. university. So, alam mo, nakakatuwa. Kasi, imagine mo, pinalabas yung anak, 2000. So, 24 years St. Paul. ago. So, usually, mga senior high yan siguro, mga alapang 20 yan. Ilan taon na yon? 24 years na, di ba? Alam mo, karamihan doon, or baka nga halos lahat ng mga estudyante doon, hindi pa nakapanood yung anak. Yes. At di pa sila pinapanganak? Hindi pa sila pinapanganak. So, sobra silang all praises, di ba din? At katulad namin, super cry din sila. Oo. Hindi, pag nakikita ko yan sa YouTube, Kaiyak yung pa rin. mga yung eksena na ni Claudine, umiiyak pa rin ako. Yung bandang huli, di ba? Yung, ano? Correct. Ay, galing mo. Oo, di ba? Ate V, ano mo dyan, acting mo. Hindi nga, pero kaya ako totoo, Vilmanian ako, promise. Ang tuwa ko kay Ate V. In fact, kaya hindi ko makakalimutan talaga yung Jumujuga yung float. Ang ganyan. Tapos hindi ang natuwa ako doon. Pwede niya kasi akong wag nang pansinin kasi hindi naman niya ako kilala eh. Pwede naman niya wag na lang next. Nakapag-interview na yung lahat eh. Sino ba naman na Kay? Pero hindi siya namili. Nagpa-unlock siya ng interview. Pero ang maganda rin, alam nyo, ito lang ha, kasi ang mga nakapanood yan, syempre, yung mga kailan natin or nung time na yon, like ako, nung time na yon, ang point of view ko as a daughter, di ba, as anak. Fast forward ngayon, nung pinanood ko siya, ang point of view ko naman bilang ina. Nanay ka na so kasi. ganun din, doon sa mga nakapanood na dati, pwede nyo pa rin panoorin ang enhanced at restored version ng anak. Another thing, tinanong ko siya kasi yung dalawang anak niya diyan, si Claudine Barreto at saka si Baron Geisler. Correct. Pareho mga bagets nun. Sige. Fast forward again, alam naman natin kung ano ang naging journey ni Claudine at ni Baron. Sabi ko kay Ate B, nasubaybayan mo rin somehow yung journey naman nung dalawang anak mo dyan in real life. So, anong masasabi mo? Sabi niya, kay Claudine, alam naman daw ni Claudine kung ano yung kanyang sa loobin or siguro nakakausap naman si Claudine. Si Baron pala nakakausap din ni Ate V. Nagkakausap daw sila at sabi ni Ate V, naniniwala daw siya na si Baron magbabago yan. Yun ang sabi niya. In fairness naman, tsaka nanay naman talaga si Ate V ng mga taga-showbiz. At lahat ng mga nakakasama niya ay talaga naman magandang experience at maganda ang sinasabi sa nag-iisang star for all seasons. Ayan, pabasa po kay James Sarmiento, hello naman sa'yo. Huwag ka magtampo. Oo, sabi niya, pagka daw walang pakulay, hindi po. Alam niyo po, ang nakikita niyo naman siguro, ang dami pong nagko-comment. Syempre po, as much as possible na gusto namin basahin lahat. So, minsan, kung ano po yung mga nakikita po namin or na, kasi tawag sa ganon, kumbaga, na-scroll yun. Pero wag po kayo magkatampo, lahat po kayo ay na-appreciate namin. Correct. Minsan pa nga po, napapanaginipan namin kayo. Charot lang. Sa sobrang pagmamahal namin sa inyo, napapanaginipan namin kayo. Gusto nyo ba na nasa panaginip namin kayo? Yun na, nice din. Hello, James. Ito, balikan na natin. Ano natin yan, di ba? Ayan, binigyan sila na first lang to sa 3-year agreement sa St. Paul. May iba pang pelikula palalabas. Bilang
project ng sagip pelikula ng ABS. In fairness, yung restoration tsaka ano. Okay. Yung CCP tsaka yan, diyan yata magpapalabas. Bongga. Sige. Sabi ni Jasper Deresma, Miss Rose, I think Carlo Aquino po ata and Baron Geisler. Hindi po. Naalala niyo talaga si Carlo sa eksena kay Ate B. Pero yun po ay sa bata-bata paano ka ginawa. Ang si Baron po at si Claudine sa anak. Okay. Dahil yung anak ay OFW si Ate V. Exactly. Ng Hong Kong. Yun. Aray. Next, Dean. Next, ito po. Dean, Vilma Ralph, Christian, magkasama, Edo, sama-sama sa Luis Jessie wedding. Ayan po. Ayan, ang kanilang blended family. In fairness. At in fairness, magkatabi si Edo tsaka si Ate V. Diyan nakita ko. Actually, nung nakita ko yung photo, iniisip ko, saan ba dapat nga ba? Pwede naman kasi, pwede si Edo doon sa tabi ni Jessie. Tapos tabi ni Luis, si Edo. Ay, paano si Ate V? Tabi ni Ralph, tapos katabi ni Jessie. Hindi baka gusto nila dun sa side ni... may video pa nga yan dahil paulit natin. Paulit natin yan. Paulit natin. Sa next wedding nila ulit. Paulit natin kasi issue. Renewal of vows. Kaya lang maraming natuwa doon kasi yung blended family nila talagang maayos. Correct. Diba? Tsaka kitang-kita mo naman sa kanilang mga ngiti na sila ay masaya bilang isang pamilya. Congratulations, Luis and Jessie. Ay, wala na si Cherry Pepe Cachi kay Edo, kaya wala na. Nando pa naman si Cherry Pie sa anak. Anyway, fast forward na tayo. Overtime na tayo. Ito, Bieber Magtalas, nag-proposal. Proposal pa rin kay Mucha Orkia. Orkia ba? Orkiza. Orkiza. Natatandaan ninyo, naging live guest na natin si Bieber Magtalas last year. Kung saan, nag-proposal din siya last year kay Mutia para sa Star Magical Prom. So, inulit na naman to ni Bieber dahil magkakaroon na naman ng Star Magical Prom. Pero this time nangyari sa mismong MediaCon ng kanyang movie, ang When Magic Hurts. This time nga lang, meron na palang pasabi si Mutia na gusto niya pumunta ng prom ng solo. Ayaw niya kasama si Beaver? Siguro gusto niya ma-experience na solo. Pero kaya sabi ko kay Beaver, hindi ba parang hindi mo in-honor in a way yung kahilingan ni Mutia? Sabi naman ni Beep, Orkia daw. Okay. Mali yun pala ako. Sabi ko Orkiza. Kasi Orkiza nakalagay dito. Ako din alam ko Orkiza. Anyway, Orkia daw po. Mutia Orkia. Yan. So sabi ni Bieber, ito daw yung pag-o-honor niya. Nahahayaan niya si Mutia to walk the red carpet alone. Nasa likod lang siya. Tapos, gusto raw kasi niyang ipapil kay Mutia na being independent ay hindi naman nangangahulugan na you have to be alone. Sabi. May ganon. Okay. So, fast forward na tayo. Din. Mahugot ni Joe Berry. Inaming inspired sa Extraordinary Attorney Woo ang Lilet Matias. Ken Chan Forever Crush. Joaquin Dumagoso pasok sa Lilet Matias. Yes. Ang pogi ni Joaquin Dumagoso nakasalubong ko sa hallway. Ay, taray. Hindi, hello po, gumanon sa akin. Tapos sabi ko, sino ba itong poging to? Ayan Tapos ayan ang pogi. Wapo, diba? Of course. Ayun, dapat si JD upo uli natin dito dahil meron siyang extraordinary extraordinary. Lilet Matias. Nako, hindi pa, nasa Netflix pa yung Extraordinary mo, hindi pa pwedeng The Korean in me, sorry. Anyway, Lilet Matias, attorney at law. Ay kasi, sinasabi nila na matagal na raw ito na-conceptualize. Kaso kasi, sorry, pero halos pareho, in a way, na episodic siya. Iba-ibang kaso. Iba-ibang kaso. Ganon din yung Extraordinary Attorney Woo. Sabi ni Joe Berry, inspired din daw talaga doon. Magkaiba lang dahil yun, autism ang tinatakel this time, yung mga little people naman na maging... At hindi din sure si Joe Berry kung meron ba talaga sa history na little people na abogado. Kung meron na. Wala pa naman yata. Wala pa. Meron na. Hindi tayo. Wala kasing record siguro na makita pa. Siyempre pag ganda kasi extraordinary talaga yung little people na abogado. Siyempre, pag pumunta sa kabar, siyempre unang pumunta sa bar. Baka wala pa nga. Baka wala pa siguro. So ngayon, or baka hindi nakita.
Kasi Hindi, later. sure. Hindi, si Joe Berry pala, pangarap pala niya na maging lawyer. So kung sakali, plan din niya na ituloy ito, na mag-aral ng law. And who Correct. knows, Malay baka mo nga siya naman. kauna-unahang little people. Tapos sabi ko nga, medyo madrama din ang buhay niyan eh. Kasi nitong pandemic, sunod-sunod, a matter of days, namatay. Namatay ang, unang namatay yata ang father niya. Okay. Not sure kung father or yung lolo niya. Then yung lolo niya. Then yung kuya niya. Well, Or sorry po kung marami yan. nagkabali-baliktad ko yung pagkakasunod-sunod. Pero in matter of days lang, they all died because of COVID. Ay, That grabe. time, parang magpapa-vaccine pa lang. So, hindi sila umabot Yung sa vaccine. kasagsagan yung peak noon. Eh, di ba yung, nung dumating sa atin yung mga vaccine, talagang paunahan yun eh. I mean, may naka-priority. Schedule, Tsaka yun. hindi marami na talagang nawala bago Yun pa na, magkaroon ng correct. vaccine. At si Joe Berry, hanggang ngayon pala, sabi niya parang forever na daw siguro siyang hindi makaka-move on dun sa pagkawala nila. Oo, And yung mahihirapan pain, no? talaga siya, Yeah. oo. Yun. Anyway, good luck dyan. Ang Lilet Matias, attorney at law, ang papalit sa abot kamay. Hindi, stolen life. Abot kamay till June. Ang taray dahil sa Baliwag ano Bulacan. pala, abot kamay? Last week next week na yung last stolen life ang So, mawawala. okay. Mali pala ako doon sa sinulat ko. Ah. Stolen life pala ang papalitan. Naku, pinapalitan mo na ang abot kamay. Kasi tinanong sila eh, ano masasabi nyo, napapalit kayo sa Isang mataas highest na. rating na ano? Ay, hindi, mali sila. Ayun, mali sila ha. Okay. Hindi si Rose, hindi si mali po sila. Ito, Okay. nilabas na nila kasi yan, naglabas ng report yung Ito yung next item mo nga, di ba? Oo, Ayan, di ba? extended ang abot ayun naman kamay. pala. Oo. hanggang June. Yun na. Pero mix Ang tagal, hanggang June pa. Kasi more than a year na yan, di ba? Ang taray naman. Ayun. So, sabi, mixed reaction, meron natutuwa, meron hindi natutuwa, na parang, naku, paglalaro nyo naman kami, tapos nyo na yan, chu-chu-chu. Baka anong lugar na naman na madamay. Ano naman, baka, kung ano na naman, naging comedy na tuloy. Correct. Okay na, last item. Sige, Dean. okay. Hintayin na lang po, wala tayong magagawa. Decision making yan na merong, Diyos ko, may 10 commercials, may ere doon sa Abot kamay. abot kamay. No? Correct. Ito, Block 9, alay ang kantang Sirena sa anak. Ayan po yung Okay. si Block Dahil- 9, nung kinompose niya yan, kasi niya, alam niyang gay yung anak niya. Pero hindi nagsasabi sa kanya. Kambal ang anak niya. Kambal. Diba? Talaga. Tapos, hindi niya alam kung paano niya sasabihin. Alam niyang gay, pero hindi niya alam kung paano sasabihin. Natanggap niya ang kanya. Natanggap niya yung, hindi, paano niya tanggap yung anak niya as gay. Ayun nga, ginawa niya yung kantang Sirena, gift niya sa kanyang anak. At by this time, malaki na yung anak niya. Kasi Ngayon, matagal ano na yung sila? matagal na yung song na Halos Sirena. kaedad ng anak ko Oo, yung di- mga yan eh. Siguro Oo. mga Mag-ibente na ganyan. mga college na rin. Talaga. In fairness Kambal naman- yan kambal, babae at lalaki. Okay. Ah, Kasi talaga. naano ko ba? Si Sean din ang Ay. pangalan. Bakit ang trending to si Glock 9 sa Twitter? Dahil yun pala ang kanyang Oo, yun revelation. Ayun. Hindi ko buksan yung Twitter na ano eh. Kasi kung ano mga binubuksan mo sa Twitter. Ayun na ako yung sa Twitter, no? Kung ano mo, may mga alter accounts ka doon. Charot! Wala ka. Pero Huwag mabait ka kasi- mambintang na, ha? Grabe ka. Ayaw ng mga marites. Ayaw, Ayun oo na. nga. Oo. Sorry. Dahil dyan. Hindi na. Pasalamatan muna natin si Cold Mountain. Ay, Nainggit naman ako kay Cold Mountain. Oh. Parang gusto ko ng Cold Mountain. Nagpakulay siya ng $4.99. Sabi niya, I like the way you tackle showbiz topics, entertaining, witty, but with professionalism. Keep it up. Wow, Thank you so professional much. pala ako din. Yes. Ayun, sumagot si James Sarmiento. Thank you, sorry. Watching from Las Vegas. Love you all. Miss ko na si Prof. Amber. Okay, love Hello. you din namin kayo. Mahal po namin kaila. Si Chardonnay lover rin po. Thank you so much. Nagpakulay din. Sorry po kung di namin makita. Ng $19.99. Hello, thank you, salamat. More Salamat, power, salamat. Din June, PhD Rose, and Mr. Fu. Watching from Oman. Yan. Thank you po. Ayan. Ito, meron pa, si Jose Gumban, PhD Rose. Pareho tayong love si Mark Prin. Ay, fairness. diba? Nako, basta yun na. Ito.
Ito naman, Victoria Malto. Hello po. Happy to see Mr. Fu there. Salamat naman po. I hope regular na po siya. Ay, oo, salamat. Tapos watching from South Korea. Taray. Hello, anyong! Ayan! Anyway, ang siksik-liglig talaga tayo ngayon, di ba? Kulang pa ba ang mga pabaon naming chika para sa inyo? Pues, we got you! Simula ngayon, pwedeng-pwede na kayong mag-enroll ng membership sa aming channel. Bilang mga certified marites, magkakaroon kayo ng access sa mga buds at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo! Okay, ano mga Marites? Satisfied? Yan po ang mga isang linggong chika mula sa Marites University!